Ang asiste, ang kailangan kasi ang orientation ng solar panel is southeast. So inobserve ko kaninang umaga, umakyat ako. Tama nga naman, southeast. Ito, tayo aakyat na sa bubong at i-mount natin yung ating mga bracket ng ating solar panel. Ito na ating mga iaakyat, welding machine, yung footings na ginawa ko itong nasa plastic na to, extension cord, yan. Wala na, yan lang naman ang iaakyat ko. Okay, at mag-i-spot-spot tayo sa itaas, sa bubong, para mamaya pagka medyo hindi na gaanong mainit ay akit na tayo at nakaprepare na yung mga gamit. Okay, set up ko muna yung ating mga gamit. Welding machine, ito, dito tayo banda, mukhang kailangan ko pa ng extension cord, hindi aabot. Ito natin talagay, yan, extension cord. Ba, ba't may alambre dito? May napatid. Okay, ay, mukhang need pa nga na extension cord. Oo nga, need pa. Set up lang muna, set up. Sukat-sukat muna tayo at kailangan kasi ay lumagpas yung solar panel natin sa bracket kahit na mga 10 to 15 inches. Kaya ito, tansyahin natin kung papaano natin na ang distance ng ating bracket. Okay, buti na lang at makulimlim pa ngayon, 3 o'clock pa lang makulimlim na. Pero pagka maganda ang araw, maganda ang panahon, 3 o'clock, napakainit pa rito sa bubong. So yan, yung plano natin nagbago, no? Bali wala lahat yung mga ginawa kong markings, hindi na siya mapapakinabangan kasi nagbago ko ng position ng ating paglalagyan ng solar panel. Kaya yan, ganyan tayo, nakaharap sa southeast yung ating solar panel. Yan. Ito tayo ngayon, no? Balik tayo ulit sa umpisa. Yung plano natin na ginawa na nakaraan, useless na, kaya ito medyo matatagran ako gawa ng pinaplano natin yung spacing ng bracket to bracket natin, tapos kung gaano kalayo pa ang magiging distansya ng apat na panel na to na pinupwestuhan ko ngayon at yung sa kabilang apat na panel. Kailangan kasi makadaan yung tao sa in between ng apat na panel na yan, dalawang hilerang yan na apat na panel. Kailangan talaga makadaan ako sa gitna para pagdating sa paglinis-linis o kung may gagawin man ay walang problema sa daanan. Hindi na yung iikutan mo pa lahat para lang mapunta mo yung isang side. Yan, okay. Isip-isip muna tayo dito. Okay, ito. Mag-start na tayo mag-welding muna dito sa isang to. Welding natin to tsaka ay tornilyo, tapos sa kabilang side din tayo umpisang mag-welding para maipares natin lahat ng mga footings niya at mai-align ng diretso. Ayan, spot lang muna tayo. Ito, medyo ingat-ingat din ako sa pag-welding, no? Kasi yung tubular ay
parang makapal na yero lang yan, malambot. Tapos yung kanyang nakakapit na stand footing sa galvanized na schedule 40 na tubo, kaya alalay at gaan lang ng kamay, baka mabutas yung tubular. Ito, tatanggalin na muna natin yung tornilyo at itutornilyo natin yung footings na ating kinabit dito sa ating bracket temporary. Kakabit lang natin ng maluwag. Bali, itong tornilyo na to, siya muna ang hawak pansamantala dito sa ating bracket. Mahirap talaga nga nag-iisa at wala tayong katulong. Siguro papatulong na lang ako pagka yung imamount na tong ating solar panel. Medyo kailangan ng tao at pagtanggal nitong antena sabay-sabay na para isang trabaho na lang. Tapos ayan, tatry na natin i-tornilyo itong bracket na to. Dapat daan-daan lang kasi baka pag ginigpitan ko at sumobra at baka ma-lost thread, problema to, magdadoble butas ng ng yero. Kaya alalay lang tayo sa pagigpit nito. Ayan, kumapit na, no. Konti higpit pa tayo, tapos lilipat naman tayo sa dulo para doon naman tayo magtanggal ng tornilyo at magkabit ng bracket at mag-welding. Kaya nag-iisa tayo, lipat natin ulit yung ating welding machine, lipat doon sa dulo. Yan, mag-isa lang, okay lang yan, pero matatapos din tayo. Okay, ito, punta na tayo dito sa kabilang dulo at tatanggalin natin yung tornilyo para makabit natin yung yung bracket. Kailangan kasi yung bracket tuloy. Kailangan kasi yung pinaka footings ay nakatornilyo para mai-welding natin ng pantay. I-welding natin ng pantay siya doon sa ating tubular. Kaya kailangan naka-fix na to dito, maigpit na yung pinaka footings at saka naman natin i-welding tong tubular. Yan, ganun lang ang gagawin natin. Walang tagahawak, kaya ang tagahawak sa kabila ay naka-welding na. Ayan, ganyan, no? I-align ko na lang siya, pinapantay ko siya dito sa naka-emboss na yero. Yun ang pinaka-reference ko kung naka-diretso ba siya o hindi. Yun, napakapit na natin dun sa dulo, no? Dito naman tayo sa mga gitna, i-align natin yan at i-welding na rin natin yan. Ito, temporary lang ito, no? Babaklasin ko din kasi ito at aking pipinturahan. Kung mapapansin nyo, no, ang taas ng clearance ko mula sa bubong, ibig ko sabihin yung solar panel natin at yung clearance natin sa bubong ay nasa lang 12 cm. Maximum na taas ng solar panel sa bubong ay 15 cm. So ang ginawa ko, 12 cm lang siya ang taas niya. Ayan. Okay, tapos ito, ayan, atin nang i-welding ito. Ayan. Ayan, no, liwanagin ko lang, no, yung naging reference ko o naging guide ko ay galing kay Google. Yun ang sabi niya, maximum of 15 cm ang clearance from roof o yung from bubong hanggang sa may base ng solar panel. 15 cm ang maximum. Maganda rin kasi medyo mataas siya, yan, mga ganyan, tulad yan 12 cm. Kasi yung ventilation ng solar panel ay medyo malamig, lalo na pagka polycrystalline yung solar panel. Kasi ang polycrystalline na solar panel ay pag sobra na siyang init, bumababa yung kanyang voltage output. Hindi siya tulad nitong mga mono na to. Ang solar panel pala, no, dalawang klase pala yan. Merong monocrystalline silicon tsaka polycrystalline silicon. Ang akma dito sa atin ay sa Pilipinas ay yung mono.
Kasi tropical country tayo, mainit. Kahit mainit siya, hindi basta-basta nagbabago yung kanyang harvest ng kuryente. Hindi tulad ng polycrystalline, ano siya, pagka sobrang init na nung kanyang panel, bumababa yung kanyang harvest na voltahe. Ito medyo mahirap mag-welding, no? Ang diskarte ko lang naman dito ay mapakapit ko lang siya kahit na mga 3 spot, 2 spot. Tapos tatanggalin ko ulit siya, tsaka ko siya i-full weld na nang hindi nakatornilyo sa yero. Oh! Akit ka andun! Pasok ka na! Babalik ka! Babalik ka? O sige, ano mo na! Teka, baba ako! Si Pipoy, yung gumagawa ng motor. Merong back job yung ginawa niya sa motor ko. Nag-overflow yung gasolina. Baka kailangan i-adjust yung floater. Yun, ang kagandahan kay Pipoy. Isang tawag lang at nandyan agad kung wala lang talaga siya trabaho, kung wala siya at kung nandyan lang siya sa kanilang bahay, isang tawag lang yan. Baka pag matapos ko to bukas ay baka mag-stop muna tayo sa solar, gawa ng yung mga order ko kay Shopee, yung mga ibang materials, yung pinaka wire naman nito na 4mm na wire ng solar cable ay hindi pa dumadating. Baka sa Huwebes pa o Miyerkules ang dating nito. Kulang pa kasi ako ng wire, ng mga connector, ng mga circuit breakers para sa ating control panel. Kaya hindi ako makapag trabaho ng dire-diretso. Kulang-kulang pa yung gamit, naki-Shopee pa. Yun lang, wala pang dumadating nung Sabado ko in order kasi natapat ng weekend, kaya siguro hindi kagad na-ship nung Sabado kasi Sunday holiday, tas Monday start lang ng transaction itong Monday, kaya baka malamang na yan, Huwebes or Biyernes na, Huwebes or Miyerkules na. Etong ating mga mounting bracket na to ng solar panel, alagaan ko na lang sa pintura. Yun lang ang disadvantage nito, kailangan talaga ma-maintain ng laging may pintura kasi kalawangin to. Yan, ito ang disadvantage sa aluminum, kasi sa aluminum talaga hindi kakalawangin ng solar mounting. Maganda siya. Advantage lang na ito, mura siya. Siguro naman tatagal din basta't alaga lang, pero pagkadating sa commercial na trabaho, sa mga trabaho talaga magpapalagay ng solar panel, hindi dapat ina-advise tong ganito. Dapat talaga ay gamitin yung aluminum railing ng solar panel talaga. Ito cost cutting tayo, kaya ito lang ang ginamit ko. Siguro pag nakaipon-ipon, papalitan ko na rin to ng railing na aluminum para talaga sa solar panel. Ano lang to, pansamantagalan, papalitan din naman talaga to. Mapa fully operational ko lang yung itong ating solar power dito sa bahay na grid tie. Solar power talaga, malaking investment din talaga to, pero malaking investment pero magandang balik. Kumbaga yung ROI niya ay makukuha naman agad, return of investment makukuha niyo naman agad. Kasi imagine yung railing lang nito sa
solar panel na 400 watts. Yung railing lang niya, no, end clamp tsaka yung center clamp, aabot ako ng almost 7,000 sa railing lang yun, aluminum. Mabigat din ng pagpapakabit ng solar panel kung talagang gusto mong makatipid sa kuryente. Talagang kailangan alagaan talaga kasi aluminum talaga, hindi kakalawangin. Tas yung mga nuts nya, tawag nito, yung mga bolt, stainless siya, stainless, tagal ko inisip, stainless siya, kaya hindi talaga kalawangin. Kaya pinaka best pa rin po talaga yung aluminum railing. Wala nang maintenance, wala ka nang alalahanin, matibay, hindi kinakalawang. Yun lang ang magiging problema lang doon kung hindi magandang pagkakamount sa bubong, may maluwag o na-lost thread ng tornilyo, yun maaaring tangayin ng bagyo sakaling may daanan man ng bagyo. Kaya yun lang ang maganda dito. Tsaka pagka kung may solar panel kayo, pagka may parating na bagyo, pa-check nyo yung mga tornilyo ng mga bracket ng mga solar panel. Kasi lumuluwag din katagalan talaga siya. Lalong-lalo na yung yung text screw, yung tornilyo bang pangyero. Kasi bracket tuyero at dito sa ating bubong, ang pinaka-tornilyo lang niya yan, text screw. Minsan talaga katagalan lumuluwag yan, umaangat, kaya minsan dapat talaga hinihigpitan siya. Itong aming bubong, madalas ko nang hinigpitan to, talagang lumuluwag. Hindi tulad ng ng center clamp tsaka yung end clamp, siya bolt and nut siya, stainless. Talagang yun, may lalak mo talaga yun. Pwede pang lagyan ng lock washer para siguradong hindi na siya luluwag. Magandang tornilyo meron ng end clamp tsaka center clamp, kaya yun lang ang binili ko sa kanya. Pero yung kanyang railing ito, nag-DIY lang ako ng tubular. Maganda yung railing, yung end clamp tsaka center clamp. Last footings nga pala to dito sa isang set ng ating solar panel, no. First set kasi to 4 na solar panel to, tapos meron pa siyang kasunod na mounting bracket dyan sa likod ko. Okay, andang. So ayan, no, kabit na natin yung ating mga bracket. Yan siya. Medyo mataas yung aking pagkaka-clearance, pero okay na rin para sa ventilation ng solar. So dito ay 4 na panel. Yan, 4. Tapos dito 4 din. 4 na panel din dito. Yan yung mga bracket niya. Siya. So bukas
pipinturahan ko na lang ito para iwas tayo sa kalawang. Yan. Meron pa naman dyan, kala ko maga ako makakatapos, hindi pala. Primer epoxy na lang bukas. Yan, tiba na yan. Ayos na, wala nang problem dito. Okay, susunod na ito, magpapatulong tayo sa mga boys aakyat. Dapat dito ang aking ang lagay ng aking mga solar panel dapat ay pag ganito sana, pag ganyan, pabang pag ganon. Ang siste, ang kailangan kasi ang orientation ng solar panel is southeast. So inobserve ko kaninang umaga, umakyat ako, tama nga naman, southeast sa compass ay ito, dito sa side na to ang southeast. Ngayon sisikat ang araw dito sa side na to, tas ang panel natin dito sa kinatatayuan kung ito yung mga solar panel natin, ang takbo ng araw ay pag ganito, pag ganyan. Kaya tama-tama yung southeast na yun, sapul na sapul ang araw. Hindi tulad dito, kung dito kilalagay pahalang, yung side lang ang makikita niya, side. Hindi yung buong harap ng panel ang makikita. Kaya dito ko siya nilagay. Yan siya. Okay. Konting ano na lang to, kembot. At kakabit na ang ating solar panel. Ayos.